Tara sa Australia! Tell me what it takes to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. Yan mga ka-student visa na nasa Australia, sa mga nasa Pilipinas po at sa mga sulok ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. Natatawa ako kasi nandito ako ngayon sa sasakyan. Papunta kami sa swimming class ng anak ko. Katabi ko yung asawa ko, tapos nasa likod yung anak ko. At mapapakinggan nila ako na nag-video ngayon. Bale, hindi ako nakapag-update mga 2 o 3 linggo na kasi as usual, busy tayo sa mga ginagawa natin sa buhay. Ngayon, linggo, papunta kami sa swimming class ng anak ko. Bali, naka-enroll siya once a week. May mga stages yun. Parang nasa Octopus 2 na siya. Ngayon, gusto kong pag-usapan natin. Kasi may mga ilang questions akong nabasa na sino ba yung mga kailangan or pwede at dapat nating isama habang naka-student visa. So, bali, unang-una, pag mag-a-apply ka ng student visa, dapat alam mo kung ano yung kukunin mong program dito. So, meron tayo nung VET or yung Vocational and Education Training. So, mga diploma courses yon or certificate. Then, meron tayong higher education, yung mga bachelor's degree, at postgraduate o yung mga master's program at mga doctorate program. So, itong mga courses or programs na tinatawag na mga ito, may mga kanya-kanyang limitasyon or restrictions sa working hours. Halimbawa, sa VET courses, pwede silang magtrabaho kagaya ng bachelor's at masters by coursework up to 48 hours kada 2 linggo or pwedeng 24 hours kada 1 linggo. Tapos, kung may kasama silang mga dependents like your spouses or partners, sa VET at bachelor's or higher education, parehas sila ng working hours restriction. Sa master's degree naman is unlimited hours yung dependent mo kapag by coursework. Pero kapag research, unlimited both yung student at saka yung dependent. So, normally, sino ba yung mga pwede nating isama? Kasi yun ngayon usually mga katanungan. So, pag single ka, pwede yung de facto partner. So, pag sinabi natin de facto, hindi pa sila legally married, yun, pero nagsasama sila, so pwede yun as long as ma-prove mo or may ibigay mo yung evidence at ma-satisfy mo yung immigration ng Australia na kailangan mo siyang isama at dapat kasama mo siya. So doon mo sasabihin yung rason mo. So usually, ayun, so de facto. Pag sa merit naman, yung mga spouses natin, pwede nating isama. At kung may mga anak kayo, either de facto or married, pwede ninyong isama. So, ngayon, so yun yung sagot sa sino ang mga pwedeng isama at dapat at kailangan. So, normally, pag kagaya ko, sa sitwasyon ko na family, sasama ko yung asawa ko tsaka yung anak ko. Disclaimer lamang po, ang mga sinasabi ko dito sa aking video ay base lamang sa aking personal experience. Yung asawa ko, malamang ito yung karamihang rason naman bakit natin sinasama yung spouses natin. Kailangan natin ng emotional support. Kailangan po natin yan pag nasa ibang bansa tayo, kasi mahirap po ang mag-adjust at mas maganda na meron ka pong support na nanggaling sa asawa or sa partner mo. Then financially, yun, isang dahilan talaga yun. Kung kagaya ninyo na ang tuition fee ko ay manggagaling sa aking pagtatrabaho, sa aking income sa trabaho, ay malaking tulong. Hindi lang malaki, talagang kailangan. So yun yung sasabihin ko, kailangan. Kasi kung sa kagaya ko po sa master's program ko, hindi po talaga kakayanin kung tuition, yung sinasahod ko lamang yung pangbabayad ko ng tuition fee ko. Pero yun po ay depende sa mga pinapasukan nating mga school, university, or college, kasi magkakaiba po. Ayan, bali, ito yung madalas naming
daanan ng anak ko, naglalakad kami pagpapunta kami ng swimming class. Mahigit 1 kilometro to. Inaabot din kami ng 30 minutes sa paglalakad. Maganda namang maglakad, maayos ang daanan, tapos malinis, at magandang exercise. Yun, medyo hilly lang ang mga daanan dito. Yun. So, ituloy natin yung usapan natin. So, kami, yung anak ko, 10 years old, is hindi option na maiwan siya kasi wala namang magbabantay sa kanya. Senior na yung parents ko. So, at saka mas maigi sa edad na yan is kami yung kasama niya, mga magulang niya, para ma-develop pa mas lalo yung kanyang character, values, and morals niya. So, and then, sinama namin siya dahil sa Pilipinas nga, homeschool yung anak ko. Hindi ganun ang problem namin financially para sa tuition fee niya. Kasi kung nag-aaral siya ng face-to-face, hindi namin kakayanin pagpapasok siya dito dahil malaki po ang tuition fee niya. Nandito po kami sa Queensland at ang master's program dito ay considered international student din yung dependent ko. Ituloy ulit natin. May isa pang nagtanong kung pwede daw bang isama yung mga magulang or pwedeng pumunta yung mga magulang dito habang naka-student visa. Yes, pwede po yun. Pero ang magiging visa po na applyan nila ay tourist visa or subclass 600. So, may mga requirements po doon na kailangan nating pag-ihanda para sa pag-apply natin ng subclass 600. So, yan po yung mga na-share kong information. I hope meron po kayong mangilan na nakuha habang kayo ngayon ay nagpaplano mag-student visa or mag-apply ng student visa po dito sa Australia. So hanggang dito na lang mga kabayan. Please continue to like and subscribe in my YouTube channel, Akot ang Australia, for more updates regarding our life here in Australia on student visa. See ya!